uban sa among kaugalingon, among approach ang imong trono, which is the throne of grace. Pasaylo ami sa among mga nahimong kasalanan diha kanimo, Dios. Nini nga kabuntagon study kami sa imong mga pulong, magapaminaw sa imong mga pulong, na pinaginiini kami makatuon o imo na usab kaming pinaaginiini kami magapadayon sa pagtubo spiritually, o Dios. Itugot nga imong hatagan ang matag sa kanamo o sa labutan nga langit, no? Sa imong tigpamaba karon, your mouthpiece, kasing-kasing. Panalip diyang tanan, bisan pa neto mga tag-usa nga napa sa ilang panimalay o na sa ilang biyahe, dalanon, tugot nga makaabot sila dinhi uban sa imong paggiya, pagpanalipon. Among itugyan ang tanan diha kanimo nga ang imong ngalan may mag-glorify, ma-worship ka, meaning adlaw sa karon. In Jesus' name, amen and amen. Okay, meaning kabuntagon padayon ta sa atong Sunday school, meaning buntag. Diya sa atong sa atong handout na one living and true God, the infinite intelligent spirit whose name is Jehovah, the maker and the supreme ruler of heaven and earth, in its majesty glorious in holiness and worthy of all possible honor, confidence and love, that in the unity of the Godhead there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, equal in every divine perfection and executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. Okay. Ang Diyos padayong magpanalangin sa dihana. I-open na to atong Bible sa Genesis chapter 1, verses 20. Agodi reflects the Trinity. Okay, na ay makabasa, verse 26 and 27 of Genesis 1. Genesis chapter 1, verse 26. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Verse 27. Verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And 27, so God created man in his own image, the image of God created he him. And then, nata sa portion o sa part na pagtuon sa how the image or the imago Dei, katong gingong the image of God reflects the Trinity. Tong Sunday, gitun-an ang mahitungod sa katong love, kung giunsa, how the imago Dei reflects the Trinity, katong imago Dei nga love, katong obedience, service. Ug karon kining ikaupat, number 4 is humility is the willing disposition to place oneself under someone's authority and to seek the good of others without diminishing one's own dignity. Kung sa ato pa o sa inato nga pagka-sulti ang humility, mao ang kanang andam, willing disposition, nga ibutang niya ang iyang kaugalingon, kaayuhan sa uban, pero wala nagapasabot
nga turn down na nimo ang imong kaugalingon. It is not self-depreciation or thinking less of oneself. Wala nagapasabot nga kini katong gingon ako nga turn down na nimo ang imong kaugalingon pag naging humble ka, no? Pag naging humble ta, wala nagpasabot nga ato ng ginabaliwala o turn down ang atong kaugalingon. But right na para na lang nga dili sila madaot ang ilang pagtuo, imulikay na lang sa pagkaon. So ingonana ang iyang idea sa dimension dinhi nga ang humility is usa sa dimension sa humility mao nga dili ang pag torn down, pagpababa na gyud sa imong kaugalingon apan kini for the sake sa kaayuhan sa uban, no? How is humility seen in humans as o mo reflect ang Dios diha sa ato? Mao na ang usa sa katuyuan. Humility is seen in humans. Therefore, God must also have humility. Ingon nga ang tao o ang humility makita diha sa tao, mauna nga ang Dios duna usab siya'y nausab kaniya ang humility. Mauna ngano nga naa sa tao kay naa sa Dios. Doon ay mga examples dinhi about sa mga tao sa Bible nga nag-practice o nga makita nato ang humility. Palihog sa pagbasa sa usa sa mga examples in John chapter 3 verse 30. John 3 verse 30. And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which Referring kining giingon niya nga he must increase, naga-refer ni kang Jesus, unya ingon niya, but I must decrease. Usa sa mga examples nga makita nato sa Bible about sa tao nga naa ang iyang humility, ang pagpaubos. Iyang nasabtan, he understood that his ministry existed, kana bang naga-exist na sulti about sa kang Jesus nga si Ginoong Jesus mao'y dapat mapabayaw o ma-exalt, mapataas. Nabisan siya nagakakusog sa ministry that time, pero still ang iyang gihimo is ang pag-exalt sa kang Ginoong Jesus. Doon na pa in Philippians chapter 2 verse 3. Philippians, isa sa mga writings ni Apostle Paul, Philippians chapter